Hala, grabe mga kababayan, makikita nyo po dito sa video na ito na isinare po ni Mayor Isko Moreno Dumagoso sa kanyang Facebook page. Ito pong gabundok na basura. I believe sa Divisoria ata itong lugar na to, at makikita nyo itong pagpapalipad po ng drone, no, na kitang kita po talaga mula sa itaas kung gaano kadami at gaano kalawak yung basurang nagkalat dyan po sa Divisoria. Halos kainin na po yung kalsada, no, at yung bangketa. At hindi ko na ma-imagine kung ano yung amoy na nandyan, at grabe po, no, yung mga dumadaan dyan ay talagang malaking abala. Yung mga motorista, yung mga taong pumapasok sa eskwelahan at sa kanilang mga trabaho, no. At higit sa lahat, lalo na ngayon, no, na tag-ulan, grabe mga kababayan, baka ito ay mag-ugat pa ng mas malalang baha dito po sa Maynila, especially dyan po sa area po ng Divisoria. So ang location natin ngayon ay dito po sa Rizal Avenue, dito po sa Avenida, no. At alam naman natin na sa darating na Lunes ay uupo na po si Mayor Isko Moreno Dumagoso bilang bagong mayor ng Maynila, no. At mapapansin nyo nga dito sa ating dinaraanan na halos napabayaan na tong lugar na to, no. Grabe yung basura, halos mapunta na nga ito sa kalsada. So pasintabi mga kababayan sa mga kumakain sa mga oras na to habang kayo po ay nanonood ng ating vlog, no. At ito nga pong ating paglalarawan dito sa lugar po dito sa may Rizal Avenue papunta po sa Avenida ay talaga namang nakakasulasok yung amoy. At yung nakakabahala dito mga kababayan ay umpisa na po ng tag-ulan, no. At alam naman natin na kapag tag-ulan, itong Maynila ay isa sa mga lugar kung saan talaga ay binabaha. At kung makikita nyo itong mga basura na to, kapag nagbaha mga kababayan ay maaaring bumarayan sa mga drainage natin at mag-ugat pa lalo ng mas matinding pagbaha. At grabe, no, yung sakit na makukuha natin dito ay hindi din biro. Kaya naman mga kababayan, napakalaki po talaga ng pagbabago nung nawala po si Mayor Isko Moreno, no, nung siya po ay nanungkulan bilang alkalde ng Maynila noon, na talagang napakalinis po, napakadisiplinado ng mga kababayan natin sa Maynila, lalo na dito sa paraan ng pagtatapon ng kanilang mga basura. So mapapansin nyo nga na napakalaki po ng changes, no, kapag kayo ay pumunta na din sa iba't ibang lugar dyan sa Maynila, sa mga pangunahing lugar dyan kung saan talaga matatao, ay talagang naglipana na naman yung mga obstruction sa kalsada, maging itong mga basura, no. Grabe, no, parang ilang araw na tong nakatambak dyan dahil gabundok na halos itong mga basurang nadatnan natin dito. At itong hilera na to, itong binabaybay natin mga kababayan, ay mahaba pa ito, no. At halos bawat kanto ata, bawat poste ay may mga basurang nakakalat. Hindi man lang sila, no, naglaan ng parang isang lugar o maglagay man lang ng mga lagayan, garbage bin para hindi ito nakakalat. Kasi ang mahirap dito mga kababayan, kapag may mga galang aso din, yung mga stray dogs and cats, kinakalkal nila tong mga basura, no. At ayan yung isa pa sa magpapahirap sa mga magko-collect ng basura, dahil imbis na kukunin na lang nila ng isahan, sila pa ay magwawalis dyan. So doble ang trabaho, doble ang gastos. Imbis na ilaan na lang sa ibang bagay yung kanilang lakas, ay mauubos pa dito, no. At ayan nga, yung gaya na sinabi ko sa inyo na malapit na po ang tag-ulan, at yung ibang araw nga ay talagang walang tigil ang pagbuhos ng ulan. At dito sa kahabaan ng Avenida, dito sa Rizal Avenue, isa to sa mga lugar mga kababayan dito sa may Maynila. Itong Blumentritt ang binabaha din po yung lugar na ito, no. At isa yan sa magpapahirap kapag itong mga basura na to ay napunta pa sa drainage, no. Doble trabaho talaga ito. At ang masakla pa dito mga kababayan, baka itong mga drainage na to ay connected din sa Manila Bay. So hindi natin masabi kung ito ba ay nakakonekta dun sa Manila Bay, at kung magkataon dun po yan na lalabas sa Manila Bay, at dodoble din ang trabaho, no. Imbis na nalinis na ang Manila Bay ay
patuloy na namang tataas ang coliform level nito dahil nga sa mga basurang mapapadpad doon. Hindi natin masasabi yan mga kababayan dahil nga ang pag-angat ng tubig baha ay hindi din natin ma-anticipate yan, no? Hindi natin masasabi kung hanggang saan na ang aabutin ng baha. At ang isa sa mga nakikita ko ding magiging problema dito mga kababayan is yung dinadaga na din sila, no? So prone po yung mga kababayan natin sa leptospirosis dito kapag ganitong mga tag-ulan, at syempre yung lamok, yan grabe talaga, no? Uso ngayon ang dengue, kaya sa mga kinauukulan, no, dito sa mga nakakasakop dito sa lugar na to, dapat inaayos tong mga basura na to dahil hindi biro mga kababayan itong nakikita ninyo, at ito ay maaaring pamarehasan ng iba, no? Kapag nakikita na ganito, baka gayahin lamang, no, na pwede na pala yung itambak yung mga basura sa ganitong lugar. Grabe, mapapansin nyo yan, hindi yan hindi yan na iisang tao lang ang nagtapo, no? Parang sanay na dyan na yung tambakan ng basura. So ayun, no, hindi natin alam kung kailan ba magkokolekta ng mga basura, kasi usually mga kababayan sa ilang mga lugar dito, lalo na dito sa Cavite area, merong mga designated area kung saan mo ilalagay yung mga basura at may araw po ng pag-pick up. So bukod po yung nabubulok at hindi nabubulok at saka yung pwedeng i-recycle, iba-iba po yung araw ng collection niyan. Hindi natin alam kung ano yung ganap dito sa sa lugar na to, kung every Wednesday ba ang paglalabas nila ng basura or hahakutin ba yan mamaya, pero hopefully mahakot din yan, no, at hindi na paabutin pa kinabukasan. So kung may update kayo dito sa lugar na to, please comment down below kung talagang na-actionan na ba yan, nalinis na yung mga basura, kasi nakakapag nakapag isip din tayo ng hindi maganda para sa ating kapwa, dahil nga naman yun sa magiging resulta ng ginawa nilang pagtatambak ng basura. So kung po pwede naman, no, na kung hindi man araw ngayon ng kuhaan ng basura, talagang hirap sa pagkolekta ng mga basura, sana magkaroon man lang ng lugar na pagtatapunan talaga nila ng basura para hindi siya nakatambak at hindi pa kalat-kalat, lalo na dito sa kalsada. Halos sakupin na kasi yung bangketa pati yung kalsada, hindi mo na alam kung saan mo itatapon yung basura, at pag nagkataon, pagka umulan at bumaha pa, kakalat pa yan, no? So iba ang dapat na diskarte ang gagawin dito. Dapat maghanap sila ng isang lugar kung saan pwede nilang itambak kung wala pang magko-collection ng basura, para the next day pwedeng makolekta yan at ilagay nila doon sa space na malayo sa mga tao, malayo sa daanan ng sasakyan, sa pedestrian. So alisin nila dyan, kasi mahirap kapag ka nandiyan sa tabing kalsada, maaari din to makapagdulot ng aksidente dyan sa mga motorista, no, lalo na sa mga nagmumotor single, no. Hindi natin alam kasi yung dyan sa basura na nakita nyo mga kababayan, may iba dyan, may mga bubog, may mga pako, may mga basag na bote, basag na pinggan. Hindi natin alam, no, maaaring makapanakit din yan, makapaminsala din yan sa ating mga kababayang dumadaan dyan. So comment down below mga kababayan sa ating walking tour ngayong araw na to dito po sa kahabaan po ng Rizal Avenue. Papunta po yan sa Blooming Treat. Ayan, nilakad po natin yan, at yan po yung update natin today ngayong Wednesday morning dito po sa Maynila, at abangan po natin, no, sa upo po ni Mayor Isko sa Lunes kung ano po yung ilang mga bagay na uunahin niya sa kanyang unang araw sa Manila City Hall. Muli maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.